Payday na! Oras na para mag-restock ng mga gamit namin sa bahay. This time, isasama namin si Baby para mag-grocery. Dati kasi iniiwan ko siya sa parents ko, kaya naman kapag napunta kami sa in-laws ko, doon namin siya iniiwan. 6 months na nga pala si Baby dito at pwedeng-pwede nang isama o igala, pero nag-iingat pa din kami, don't worry. Kapag ganitong may pupuntahan kami, pinapahawak ko muna sa nanay ko para makapag-prepare at makakilos kami ni Mister. Ay si Atche, mag-grocery lang, nag-outfit check pa. Ayan, syempre buong family naman. Tignan nyo, excited na si Babing sumama sa amin. Dati kasi nililista ko lang yung mga kailangan tapos ipapag-grocery ko kay Mister. Kaso nga lang madalas kasi ang nangyayari, may nakakalimutan pa rin. Gusto kong pinapasuot sa kanya tong damit na to. Bigay ito ng pinsan niya sa father side. Napaka-cute tapos maganda din yung tela. Friday ito ng hapon. Pagpipiliin kasi namin yung Sabado at Linggo, maraming tao. Ayaw naman namin ma-expose si Baby sa maraming tao. Since uso nga ang ubo at sipon. Dati kapag iniiwan ko siya kay mother o sa nanay ko kapag mag-grocery kami, madalas may nakakalimutan talaga ako kasi nagmamadali nga ako, baka umiiyak na siya, hindi niya mapatahan, kailangan na naming umuwi. Malaking tulong itong tricycle na naipundar namin. Nabili namin ito nung buntis pa ako, para nga kapag nanganak nga daw ako, tsaka pag may baby na, ayan, meron kaming sariling sasakyan na pwede namin gamitin anytime. Ang mahal kasi magbayad ng tricycle dito sa amin, kahit malapit lang. Since paggabi na, naisipan namin ni Mister na kumain na muna sa Jollibee. Ayan yung anak niya, tinapat na sa mga laruan. Itong anak ko naman, ayan, giliw na giliw. Tingnan niyo pa, excited, gusto yatang kumuha ng isa. Kaso nga lang, natatakot akong bigyan siya ng mga gantong laruan since maliliit pa nga, baka isubo niya or merong parts na malunok niya. Kapag nasa labas kami o lumalabas kami may pinupuntahan, usually si Mister talaga yung mahawak kay Baby since mas malaki at mas malakas siya kesa sa akin. Tapos ako na lang yung nagbibitbit ng ibang gamit namin. Kukunin ko na lang siya kapag dedede siya o naman kailangan siyang patahanin dahil nga nagbibisit siya. Tulad ngayon, ayan, tignan nyo. Hindi ko lang makuha na pero ayan, nagbibisit na siya. Sa totoo lang, ang cute niya mag-visit, no? Tignan niyo yung itsura niya. Ayan, ang dami na niyang alam gawin. Ilang minuto lang kasi yung attention span ni Baby. So, kailangan kapag meron kang ginawa, after ilang minutes, papalitan mo na ulit yung ginagawa mo para naman malibang siya. Since mabagal nga akong kumain, madalas nahuhuli talaga ako. Ang mangyayari, siya talaga mag-aalaga. Tapos, ang gagawin niya, hanap siya na kung ano-ano mga bagay para malibang si Baby. Pagkatapos kong kumain, pumunta kami agad at nag-grocery na since paggabi na. Nakita niyo si Papa na yung nagpo-push ng cart kasi pumunta na sa akin si Baby dahil nagbo-visit na siya. Di na siya mapatahan. Piling ko inaantok na tong batang to. Kasi usually, pag ganitong oras or yung ganyang oras, natutulog na siya. Dito sa Robinson na din pala kami bumibili ng manok, karne ng baboy. Minsan may baka, pero madalang na madalang lang kaming magbaka. Since malapit lang naman or konti lang naman yung agwat ng presyo kapag bibili ka sa wet market dito sa amin. So sa mall ko na din siya binibili o sa Robinson ko na din siya binibili. Nung bagong kasal kami ni Mister, 2.5 lang yung budget namin kapag nag-grocery kami. Kinsenas yun. So bali 5,000 plus sa isang buwan. Ngayon isang cart pa lang, yan na, kalahating buwan pa lang, 5,000 plus na yung nagastos namin. Grabe yung pagtaas ng bilihin ngayon, no? Buti na lang yung ibang pinamili namin o maabot ng isang buwan, kumbaga may mga natitira pa. Kaya next na grocery namin, kukunti na lang yung bibilhin namin. Kayo ba, magkano binabudget ninyo kapag namimili kayo at tuwing kailan? Ilan kayo sa isang bahay? Nagkakasya ba?